Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa mga nananampalataya at sumasampalatayang ang Birhen Maria ay ang napiling babae ng Diyos na magiging anak ng tunay na Diyos na nagiging tunay na tao. Ating natutuhan sa ating pananampalataya na ang Birhen Maria ang siyang nagluwal sa kanyang sinapupunan sa nagiging tunay na tao na tunay na Diyos. Sa madaling salita, anuman ang nanaisin ni Maria, kung sa kabutihan natin, kabutihan ng mga anak ng Diyos, siya ang pinakamalapit sa Diyos sapagkat siya ang mapalad na napiling ina ng Diyos. At ang bagay na ito ay lalong pinagtibay bago ang kamatayan ni Jesus na nakapako sa krus. Alam naman natin na mula sa simula ng pagparusa kay Jesus, pagpapahirap kay Jesus, nagiging testigo o nagiging saksi si Maria. Hindi siya umalis, hindi siya lumayo. Tulad ng isang inang nagmamalasakit at nagmamahal sa anak, nanatili siya kasama ang isa sa mga apostoles na si Juan Evangelista. Sa madaling salita, si Maria nagiging isang tunay na saksi sa kamatayan, sa kahirapan, sa pasyon, sa pagpapako sa krus kay Jesus hanggang sa kanyang kamatayan. At dahil dito, masasabi natin, at ito ang tinuturo sa atin ng ating inang simbahan, na anuman ang ating hihilin sa anak sa pamamagitan ni Maria ay pagkakaloob ng Diyos. Si Maria ay tinatawag natin katuwang ni Jesus, alang-alang sa ating kaligtasan bilang isang ina ng tunay na tao, ng tunay na Diyos na nagiging tunay na tao. Mahirap kang ipaliwanag. Ngunit nang si Jesus ay ipinanak ni Maria na isang birhen, alam naman natin o alam ng mga saksi sa mga panahon na yun na birhen si Maria. So hindi siya manganganak. Bagamat nung kapanahonan na yan, siya ay nakatakdang magiging asawa ni Jose, ang panday ng Nazaret. Pero hindi sila nagkasama bago nabuo sa sinapupunan ni Maria si Jesus. At ang kapalaran ito ni Maria na magiging ina natin ay naganap at nabuo bago namatay si Jesus sa krus noong Biyernes Santo. O na ginugunaan natin tuwing Biyernes Santo. Nang mula sa paanan ng kanyang krus, nakita ni Jesus si Maria na kasama ni Juan. At sinabi ni Jesus, babae ang iyong anak. Babae. Hindi na sinasabing mama, inay, mami o anman.
hindi niya tinatawag na ina niya si Maria. Ang sabi ni Jesus, babae ang iyong anak. Tinuro niya si Juan. At ang sabi niya kay Juan, anak ang iyong ina. Ang kaganapang ito ay isang pagpapatunay na si Maria, bukod sa nagiging ina ng Diyos, nagiging ina ng isang katawan ng humanity natin, nagiging ina natin si Maria. Kaya pagtibayin natin ang pagiging ina ni Maria. Manalig tayo sa Kanya, sa Kanyang pagiging malapit sa Diyos. Ika nga, kung si Jesus ang presidente, si Maria ang kanyang tagapagulong. Pag may kailangan kay presidente, mayroong tagapagulong. Ganyan si Maria sa ating buhay. Ina ng Diyos at ating ina. Walang sino mang, o sabihin nga natin, matibay ang pangyayari, ipinakita ng katotohanan kung tayo ay naniniwala at nananalig na si Jesus ang tunay na Diyos, nagiging tunay na tao. Kaya sa anumang pangangailangan natin sa Panginoon, anuman ang ating kahilingan sa Diyos, isa sa pinakamatibay na sandalan, na sandigan ay si Maria, ang ina ng Diyos, ang ina ng sangkatauhan. The Mother of God, the Mother of humanity. Wala nang mahihiling pa si Maria at wala tayong mahihiling pa sa Diyos kapag ka si Maria ang ating lalapitan. Idudulog natin kay Maria ang kahilingan natin sa Diyos, sa kanyang anak bilang bilang nagiging ina ng isang Diyos na nagiging tao. Marami ang hindi naniniwala. Naniniwala silang si Maria ang ina ni Jesus. Naniniwala silang si Jesus ay naging tunay na tao. Ngunit hindi sila naniniwala na ng Jesus ay iniluwal ni Maria bilang isang tunay na Diyos at bilang isang tunay na tao. Hindi na natin dapat pagtalunan ang bagay na ito. Isa itong misteryo at hindi natin maiintindihan. Kapag magpupumili tayo, magiging mayabang lamang tayo. Tayo na ang magiging Diyos. Sa ating mga kagabay na sumasampalataya sa pagiging tunay na tao ng tunay na Diyos, manalig tayo sa pagiging ina ni Maria. Maniniwala tayo na sa pamagitan ni Maria, makakarating sa Diyos ang ating mga kahilingan. Lumapit tayo, magdasal tayo, manalangin tayo na kasama natin si Maria. Inang Maria, inihiling namin ito sa Diyos. At dahil sa lakas mo sa Kanya, dahil sa ikaw ang Kanyang ina, at ikaw rin ang aming ina, magkapatid kami ni Jesus. At anuman ang iyong sasabihin sa iyong anak na aming kapatid ay Kanyang ipagkakaloob.